sinabi rin sa 1 John chapter 9 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo ay napatawad, nalinis at napalaya na. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Ngayon ay may lakas loob na tayong lumapit sa communion na ito na may biyaya at tanggapin ang kanyang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran at biyaya. Pakinggan natin ang salita ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ay ang ibinibigay naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinaghati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Itaas po natin ang tinapay. Mga kapatid, alalahanin natin na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus, alang-alang sa ating kaligtasan. Ang tinapay na ito ay sumasagisag sa kanyang katawan na ibinigay upang tayo'y mabuhay. Kainin natin ito bilang pag-alaala sa kanya. Let's eat the bread. Patuloy ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Ganon din naman, pagkatapos maghapunan, ay kinuha niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing kayo'y iinom nito, ay gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Itaas natin ang saro. Mga kapatid, alalahanin natin ang dugo ni Kristo na ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang dugo ng bagong tipan, dugo ng biyaya, dugo ng kaligtasan. Inumin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Let's drink the cup. Mga kapatid, tuwing kumakain tayo ng tinapay at iinom sa saro, ipinapahayag natin ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay muling babalik. Ito ang ating pag-asa, ito ang ating kaligtasan, ito ang awit ng tagumpay.
Amen. Blessed morning po sa inyong lahat. Kumustahin naman po ninyo yung katabi ninyo? Batiin naman po ninyo. Ayan. Okay, so good morning po muli sa bawat isa sa inyo, and napaka-tindi po nung worship natin kanina, no? Talagang feel natin na nandito ang Holy Spirit. Amen po ba? Kasi sa akin, nararamdaman ko po yung presence ng Holy Spirit. And yung team po natin ngayon is also may kinalaman yung Holy Spirit. So, yung topic ko po for today, bro, yan, the rhythm to follow. So, yung Bible verse po natin is sa John 16, verse 13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come." Salamat po sa salita ng Diyos. Let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, muli sa binigay mong pagkakataon upang mapag-aralan namin ang iyong mga salita, O Lord God. Lord, bigyan mo kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, para lubusan naming maintindihan ang iyong message ngayong araw na ito, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, tumanim ito sa aming mga puso't isipan, O Lord God. Magamit namin, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon, at magamit namin, Panginoon, para mas lalong lumago ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Muli, O Lord God, we praise and thank you. All of this we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, yan po, rhythm. Ano po ba ang ibig sabihin ng rhythm? Sabi po dito, it is a regular or repeated pattern of sounds, movements, or events that creates a sense of flow or timing. So, ang ibig sabihin po ng rhythm is, it is a regular, repeated pattern of sounds, movements, or events na meron po siyang sense of flow or timing. It gives order and balance. So, ang rhythm daw po is nagbibigay din siya ng order and balance. So it means it's a continuous flow of sounds or movements that na meron siyang balance, na meron siyang order. In short, smooth siya. So yun po ang ibig sabihin ng rhythm. Pag sinasabi or tinatanong, pag sinabi sa'yo, ano bang ibig sabihin ng rhythm para sa'yo? Di po ba ang unang pumapasok sa isip natin is about music, di ba? So, pag tinanong yung rhythm, ang unang pumapasok sa atin is music. So, today po, doon ko po kayo dadalhin. Will be, yun po yung itatry kong i-create na scenario. Parang tayo ay nasa School of Music, but of course, nandiyan pa rin yung Word of God. Amen po. So, the power of rhythm. Sabi po dito, every song has rhythm. Alam naman natin, ang lahat ng mga kanta, yan, laging merong rhythm yan. May sense of flow, may harmony. Hindi po ba? At ganun din, yung ating puso, yung puso mismo natin, may rhythm po rin yan. Pagka pakinggan ninyo ang puso ninyo, di ba, constant, meron siyang tinatawag na steady beat.
yung steady beat na yon, rhythm din po yon. So, lahat po tayo meron nun. Kasi ang nag-create ng rhythm, si God. Kung titignan po ninyo, sa heaven, may music, di ba? So, makikita natin sa Bible na lahat ng angels, even those four great creatures, they sing, holy, holy, di po ba? So, it means, ang music, nanggaling po siya kay God, nanggaling sa heaven. At kung matatandaan ninyo, nung ipinanganak si Jesus Christ, di ba, biglang lumitaw yung mga angels nagkakantahan, holy, holy, di ba? So it means, yung music po, kinreate ni God. So kaya, inborn na sa atin yan, in-earth na sa atin yan. Nasa dugo na natin yan, yung tinatawag na rhythm na yan. So, ang tanong dito is, anong rhythm ang susundan natin? Yung unang picture po dyan, bro, balik, bro. Kung titignan nyo yung unang picture, sa, dito po, yan po yung rhythm of the world. Alam naman natin, pagka sinabi nating rhythm of the world, yan po ay fast, mabilis. Mabilis ng lahat. Ang lahat gusto instant. Ang bata pa gustong instant milyonaryo. Di po ba? Napakabilis ng face ng mundo. Lahat gusto makuha in an instant. Ang mundo rin ay napaka-loud, maingay, full of noises. Marami tayong naririnig, social media, hindi po ba? Naririnig natin itong mga wars, mga calamities, napakaingay. It means, yung rhythm ng word po is full of chaos or napakagulo. So, yung po yung rhythm na, yan ba ang we are tuned in on that rhythm, to the rhythm of the word? Or, yung second naman po is the rhythm of fear. Yan. Marami ding naka-tune in sa rhythm of fear. They are hesitant, unsure, and full of anxiety. So, maraming tao rin po na ganyan, marahil takot lumabas sa kanilang comfort zone, takot bahagi ng words of God. So, yun po, no? Fear of kung anong nakikita, gusto mong ibahagi, pero natatakot ka. So, ganun, na ibig sabihin, we are tuned in sa rhythm of fear. Ganun din, meron din isa, takot sa asawa. Hindi ako pwede dyan, magagalit si Mrs. Oh, so yun po, kasama din po yan sa rhythm of fear. Pagkatakot kayo sa asawa nyo. So tayo po bilang Kristiyano, we are called to follow the rhythm of the Spirit of truth. Yan, makikita po natin dyan. Sabi po, the divine rhythm, the Spirit's guidance. So ang ibig sabihin po ng rhythm of the Spirit of the truth is the guidance of the Holy Spirit po. Yun po, dapat doon tayo naka-tune in sa guidance po ng Holy Spirit. At doon sa verse po natin, sabi po dito, when Jesus was preparing His disciples for His departure, itong verse po nito, ito po yung time na malapit ng si Jesus Christ. So, ipiniprepare niya po yung kanyang mga apostles. And He promised, sabi po niya dito, He promised them something greater, which is, yun nga, yung Holy Spirit. Pag mawawala na si Jesus, kasi hindi natin alam, baka
uncertain na kung anong mangyayari sa mga apostles. Kaya sinabi ni Jesus Christ, He promised that the Holy Spirit will come to them. So, the Holy Spirit who would not dwell with them. Hindi lamang po siya magdidwell sa kanya, bagkus, but direct them. Ibig sabihin, pag nasa kanila na yung Holy Spirit, the Holy Spirit will be the one to direct them. Siya po yung magbibigay ng direction sa kanilang ministry, sa kanilang mission. So, yun po ang gagawin ng Holy Spirit. This means that the Holy Spirit is not just a background presence. Hindi lamang po siya nasa likod. Bagkus, He is the conductor of our lives. Ang Holy Spirit daw po, siya yung conductor. Yung ibig sabihin na conductor dito, hindi yung nasa bus, ha. Kung titignan po nyo, ang ibig kong sabihin, pag nakapanood na kayo ng orchestra, di ba? Kahit sa YouTube man lang. Yung nakikita nyo pong nasa center at nagbibigay ng kumpas, yun po yung conductor. Ito po yung ibig kong sabihin. Ang Holy Spirit ang nagiging conductor, or He is the one who give us direction. He is the one who is giving guidance to us. So, yun po, no? Sabi po, He doesn't only dwell in us, but He direct us. So, siya rin daw po, ang Holy Spirit daw po, siya yung nagbibigay ng tempo, ng right tempo. Si Holy Spirit din daw po ang nagbibigay ng tamang timing. And the Holy Spirit, siya po ang nagbibigay ng order sa ating chaotic life. Kung wala po ang Diyos, kung wala ang Holy Spirit, pansinin ninyo, ang buhay natin ay napaka-chaotic. So ito po ang ginagawa ng Holy Spirit. He brings order to our life. If we want to live in tune with God, we must learn the rhythm to follow. Yan. We must learn daw po kung aling rhythm ang ating ipa-follow. So, meron po akong hinandang 3 points. How these movements, kung ano yung gagawin natin para masundan natin itong tinatawag na divine rhythm. So, yung first point po, listen to the rhythm. Dahil the Spirit will reveal the truth. Ang una-una po daw natin gagawin is listen. Listen to the guidance po, or listen to the voice of the Holy Spirit. Sabi po sa Psalms 46 verse 10, kuya, be still and know that I am God. Dahil pagka po tayo is nasa state of stillness, or tinatawag nilang calmness. Pag sinabi mo kasing stillness, it means you are in the state of calmness. You are in the state of quietness. So, it is the moment kung saan tayo, it is the time kung kailan tayo meditate. Kung kailan tayo nagme-meditate sa salita ng Diyos. Di ba, pag nagme-meditate tayo sa salita ng Diyos, napaka-kalmado natin, tahimik. So, on that time, doon natin maririnig yung boses ng Holy Spirit. During the stillness, doon natin maririnig yung beat na ginagawa ng Holy Spirit. So, tama po yun, no? Yung Psalms 46. Yung unang illustration ko po dito, yan, during the rehearsal, habang yung mga bands, sabihin na nating bagong
bagong buo pa lang yung band or meron silang bagong piyesa na for the first time tutugtugin. Di ba? So, hindi nila alam ang bawat isa or hindi pa nila alam kung paano tugtugin yung piyesang yun. So, ang nangyayari, kung makikita ninyo, merong, merong blue at saka red na rings that symbolize, inano ko lang po, that symbolize pagkakanya-kanya. Tugtog dito, si gitara, si drums, ang lakas ng hampas. So, yung singer na huhuli. So, it means pag walang nagmamando or walang conductor, napaka-chaos po ng band. So, yun po ang mangyayari kung walang tinatawag na metronome o yung tinatawag po na tempo keeper. Yun po yung tempo keeper. Sa orchestra, ang tinatawag po nilang tempo keeper is yung conductor. So, alam natin, pag sinabi mong conductor, hindi lang yan basta-basta. Tinatawag yung maestro. Ibig sabihin, yung iba, marahil di ba, yung sa UP Observatory of Music, di ba? Yun. Pag sinabing maestro ka, kumbaga, ikaw ay PhD ang dating mo sa music. So, ganun po yung Holy Spirit. Lahat alam niya tungkol sa music. Ibig sabihin po, lahat alam niya tungkol sa ating buhay. Ni detalye, kahit anuman detalye sa buhay natin, alam ni Holy Spirit. So, yun po, no? Pagka walang Holy Spirit, walang mag-guide sa atin. Chaos po ang tunog ng musika na lumalabas. Napakapangit. Kumbaga yung buhay natin, pag walang Holy Spirit, chaos. Ang daming nangyayari, hindi maganda sa ating buhay. So, ganun po nung nangyayari, no? So, we need the tempo keeper, which is the conductor. He is the one who is making the steady beat. Kung mapapansin ninyo, ang bawat kumpas ng conductor is pantay-pantay siya. So, kaya nga, siya yung nagkikreate ng steady beat. So, kaya yun dapat yung sundin ng bawat player or bawat musician. Yung bawat kumpas ng conductor, yun dapat ang sundin ng mga player. At ganun din, yung bawat kumpas, yung bawat beat na i-create ni Holy Spirit, kailangan yun din yung ating susundin. Yes, that's what the Holy Spirit does. He brings order to our chaos. It calms our confusion, and He creates rhythm to our restlessness. Yan. So, yun daw po yung ginagawa ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya po ang nagbibring ng order sa ating mga chaos na buhay. Siya yung nagkakalm sa atin pag tayo ay nako-confuse. At kung tayo ay restless, siya rin po ang nagbibigay ng guidance sa atin. Every song begins with a rhythm. To stay on beat, we must listen carefully. So, yun po ang unang-unang gagawin. We must listen carefully. Tignan natin or pakinggan natin yung ginagawang notes nung kagaya dun sa band. We must listen to each every note na ine-execute ng keyboard, ng drums. Kailangan makinig muna tayo para makapag-synchronize tayo. So, ang first step po to follow the rhythm of the Holy Spirit is to listen. Likewise, to walk with God. Yun. Ganun din daw po, pag we will walk, kung gusto nating mag-walk with God or walk with the Holy Spirit, we must
listen intentionally. Kailangan meron po tayong intention na makinig. Kasi iba po yung makikinig ka lang or kaysa dun sa meron kang intensyong makinig. Minsan, pag sinabi mong listen lang, busy ka o may narinig ka lang, dun lang yung time na maririnig mo yung Holy Spirit. Pero dito po, sinasabi dito na kailangan magkaroon tayo ng intention na makinig sa Holy Spirit. Paano natin gagawin yun? Kaya nga sabi po dun sa Psalms kanina, be still. So it means we have to create our quiet time. Nasabi po natin kanina, if we are in the state of calmness, doon lamang natin maririnig yung voice ni God. So it means habang meron tayong quiet time, habang binabasa natin yung Bible, doon makikita natin, marahil hindi natin siya maririnig audible, pero pag nabasa natin, it means nandun yung voice ni God, nandun yung direction, nandun yung wisdom na hinihingi mo sa Kanya. So it means we have to intentionally do our quiet time, our devotion. So, paano ka makakapag-listen? We have to our quiet time. So, yun po, no? Sabi po, beloved, if we want to stay in the rhythm of God, we must make time for silence. Sabi po dito, moments we must shut down. This is the moments pagka nandun po tayo sa ating quiet time, this is the moments where we shut down the word sound to hear. And ito po yung time na wag tayong mag-tune in sa mundo. Habang we do our devotion, habang ginagawa po natin yung ating quiet time, yung cellphone natin, itago muna natin. Kasi pag tumunog yan, habang nagbabasa ka, nagme-meditate ka, madidistract ka, di ba? So, yun po, it is the time na kailangan mag-tune out tayo, wag tayong makinig sa noise na kinikreate ng ating mundo. So, that's the time only we can hear the heavens song. So, yun po, no? Yung second illustration ko po, yan, sa Bible naman po yan. Bro, i-plus mo na yung yan. Yan po, si Samuel. Siya po, nung bata pa siya po ay nag-serve under the high priest. Yung high priest po noon, ang pangalan po niya ay Eli or Eli. Pero pag pinakinggan niyo po sa audio Bible, ang pronounce nila is Eli. So, yun po, no? One night, isang gabi, habang nakahiga na si Samuel, he heard a voice calling his name. So, narinig po niya na may tumatawag sa kanya, Samuel, sabi niya. So, akala po ni Samuel, tinatawag siya ni Eli. So, ang ginawa niya, bumangon siya at punintahan niya si Eli. Sabi niya, nandito daw siya. Pero, hindi alam ni Eli na hindi ako tumawag sa iyo. Yung ganun yung inano ni Eli. So, three times na nangyari yon. Then, na-realize ni Eli na ang tumatawag pala kay Samuel is si God mismo. The voice that Samuel is hearing is the voice of God itself. So, nung tumawag uli sa pangatlong beses, si God kay Samuel, then sumagot na dun si Samuel. Sabi niya, "Speak, Lord, for your servant is listening." So, God has been speaking along kay Samuel. So, ang dapat lang gawin ni Samuel is just needed to learn to listen. So, yun po ang ginawa ni Samuel. He learned to listen. So,
bilang tayo mga Kristiyano, we must learn to listen. Pag tumawag si God or narinig natin yung voice ng Holy Spirit, we have to listen. So, ano po yung mga application na pwede nating o dapat nating gawin dito sa first point na to? If you want to hear the Holy Spirit, tune out to the word's noise. Ibig sabihin daw po, lumabas tayo or wag natin pakinggan yung ingay ng mundo. Paano natin magagawa yon? Spend time in the Word. So, ibig sabihin, mag-spend time tayo intentionally. Kailangan basahin natin yung ating Bible. Sit in silence before God. Yun. Hanap po tayo ng quiet place na makakapag-concentrate tayo ng tama para marinig natin or habang nakikipag-communicate tayo kay God, walang distractions, di ba? Or pray. Pag nagpipray tayo, pwede rin nating sabihin na hindi lang tayo makikinig. Sabihin natin din sa ating pray, Lord, nandito rin ako to listen. Kagaya nung sinabi ni Samuel, Lord, di ba? Anong sabi ni Samuel? For your servant is listening. So, yun po ang dapat natin gawin. We must meditate the Word of God and sa ating prayers, ibabad din po natin yung ating sarili sa prayers. So, yun po yung application ng first points. When you listen to the rhythm of truth, you will never move to the rhythm of confusion. So, alam naman natin, that God is the God of truth and order. So, pag naka-tune in tayo sa Holy Spirit, we will not be confused because God is the God of order. So, second point na po. Second point, follow the rhythm. Kanina, yung una is, we must listen. Now, pagkatapos nating makinig, the second step is, we must follow. Follow the rhythm or follow the guidance of the Holy Spirit. Because, sabi po dito, if we follow the rhythm, the Spirit guides our step. Because si Holy Spirit po ang mag-guide ng ating step. Kanina, nakaupo lang tayo, nakikinig. Now, we have to move. We have to follow kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Yun po yung second step. We have to follow the Holy Spirit. Sa Galatians 5 verse 25, sabi po dito, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Holy Spirit. That means, ang ibig sabihin daw po dito, we don't rush ahead of God. Ibig sabihin, wag nating pangunahin sa pagdidesisyon si God. Marahil pag may nararanasan tayong problema, imbis na magkonsulta muna tayo, mag-pray kay God, gumagawa na agad tayo ng aksyon sa sarili natin, di ba? So, ganun po, wag nating pangunahan si God. Ganun din naman. Wag din naman tayong babagal-bagal. Sabi po dito, and do not drag behind or lag behind. So ibig sabihin, wag tayong masyadong mabilis, wag nating pinangungunahan si God. Yung pangalawa naman, wag naman tayong babagal-bagal kasi baka maiwanan tayo ng blessings, di ba? So yun po, kailangan kung sinabi ng Holy Spirit, move kagad tayo, wag tayong babagal-bagal. Kasi nga po, mamimiss natin yung mga blessings na ibinibigay ni God. Move when He says move. Galaw daw po tayo pag sinabi ng Holy Spirit na move. And stop when He says stop. So, ganun din naman. Pag sinabi niyang stop, mali ang ginagawa mo, mag-i-stop po tayo. So, we must follow kung ano yung
sinasabi ng Holy Spirit. Yung first illustration ko po dito, yan. Sino po dito yung nagbo-ballroom dancing? Yung mga mamsi. Sa Philippines po, ganun po, di ba? Yung naging uso noon, yung mga, lalo na yung may kaya, hire sila ng dance instructor, di ba? So, yung second point ko naman po, hinantulad ko po siya sa dance naman. Yan. So, sabi po dito, naranasan ba na natin na makipagsayaw o makipag-partner sa partner mo na hindi marunong sumayaw? So, pag sinabi mong left, umaapak siya sa right. So, nagiging chaos, di ba? Nagkakaapakan kayo o kaya nagkakabanggaan kayo. So, yun po ang nangyayari pagka hindi tayo nagpa-follow sa instructions ng Holy Spirit. Nagiging chaos, napakaganda. Nagiging maganda siya. Pero kung hindi tayo sumusunod sa sinasabi ng Holy Spirit, chaos pa rin ang mangyayari. Magkakabanggaan, nakakahiya, di po ba? So, ganun ang mangyayari pagka hindi natin sinusunod yung sinasabi ng Holy Spirit. But when both listen to the same rhythm, the dance become graceful and beautiful. Pag smooth naman siya, namamangha tayo, di ba? Dahil napakaganda niyang tignan yung lahat ng mga moves na ginagawa nila. Synchronize sa napakagandang tugtugin. Napakaganda ng lumalabas na scenery, di po ba? Na scenario. So, ganun ang mangyayari pagka sinusunod natin yung Holy Spirit, magiging graceful and beautiful yung ating pong buhay. That's what life looks like when we follow the leading of the Holy Spirit. So, pag pina-follow daw po natin yung leading ng Holy Spirit, magiging graceful and beautiful po ang ating buhay. The Spirit doesn't just inform us. Hindi lang daw po nag-i-inform ang Holy Spirit or hindi lang niya sinasabi yung truth. Bagkus, ang sabi po dito, He directs us. Ibig sabihin, yung sinasabi niyang katotohanan, dadalhin niya tayo doon sa sinasabi niyang katotohanan. He will give us direction. Doon yung katotohanan. So, ganun po ang ginagawa ng Holy Spirit. Hindi lamang siya nagre-reveal sa atin ng katotohanan, bagkus dinadala niya po tayo doon, papunta doon sa sinasabi niyang katotohanan. So, yun po, no? Yun ang ginagawa ng Holy Spirit. He directs us doon sa truth na sinasabi niya. He doesn't act independently. Kung makikita niyo po sa verse John 16, dun sa 13b, sabi niya, He will not speak on His own. He will speak only what He hears. Ano pong ibig sabihin nun? The Holy Spirit daw po, He doesn't act independently. Hindi siya po gumagawa ng pansarili lamang niya. He listens to the Father. He listens to the Father and then He speaks to us. Kung ano yung inuutos sa Kanya ng God the Father, yun po yung ibinababa niya sa atin. Kung ano yung sinasabi ng Father, yun po yung sinasabi niya. Hindi po nanggaling sa Kanya yun, kundi nanggaling po doon sa God the Father. Sabi po dito, He listened to the Father and then speaks to us. That's the divine unity. Yun daw po ang tinatawag na divine unity. First, the Father, then the Son, then the Holy Spirit. Sabi po, this is the perfect synchronization. Ito po yung perfect. Magmula sa Ama, then to Jesus Christ, then to the Holy Spirit, then sa atin. So, ganun po yung tinatawag na divine synchronization. The perfect model of obedience and submission. So, yun daw po ang perfect model ng submission. Kagaya ni Jesus Christ,
ginawa niya kung ano yung will ng Father. Then, pagkaalis ni Jesus Christ, dumating yung Holy Spirit. Hindi yung sarili ni Holy Spirit ang pinakikilala niya, kundi si Jesus Christ, di ba? So it means yun po yung perfect synchronization from God the Father, from Jesus Christ, then the Holy Spirit, then sa atin po. So, and God invites us to that rhythm. And ini-invite daw tayo ni God dun sa rhythm na yan na tinatawag na the divine dance of obedience. In simple word po, obedience po siya. When we listen and when we follow, we are doing the divine dance of obedience. Yung second illustration ko po dito sa pangalawang point, yan. Kung makikita po natin, dyan yan pong si Philip and yung Utopian Munich or yung Utopian official. So sabi po dito, Philip was preaching in Samaria when the angel of the Lord said, "Go south the desert road." Then, si Philip po, nung marinig niya yung sinabi nung angel, sabi po niya, "Go south to the road, the desert road." He didn't question. He just went. So, hindi siya nagtanong, bakit? Bakit mo ko pinapupunta doon? Kundi, agad-agad, nag-follow siya kung ano yung sinasabi ng angel. He didn't question, he just went. When he arrived, the Holy Spirit, nung makarating naman siya dun sa lugar na sinasabi ng angel, yung Holy Spirit naman ang nagsabi. Sabi niya, "Go to that chariot and stay near it." So, ganun din, Philip obeyed again, without question. And that simple step, yung simple na step na ginawa ni Philip, it leads to the salvation. Tandaan po natin, it leads to the salvation and baptism of that Utopian official. So, ganun po, no? Akala natin, pag tinawag tayo ni God, punta ka doon, sa desert. Bakit? Marahil yun yung unang papasok sa isip natin. Bakit? Napakainit doon. Bakit ako pupunta doon? 'Di ba? Pero si Philip, hindi po siya nagsalita. He didn't question yung command, but he do it. And yun nga ang nangyari. It leads to the baptism and it leads to the salvation of the Utopian official. When you follow the Spirit's rhythm, even your detours, kahit daw po yung mga stopover natin, becomes divine appointment. Kahit yung mga detours natin, pag sinusunod natin yung sinasabi ng Holy Spirit, nagkakaroon daw po tayo ng divine appointment and purpose. Nagkakaroon po ng purpose yung buhay natin pagka sinusunod natin yung leading ng Holy Spirit. So, ano man po ang application nung second point natin? Sometimes following God's rhythm won't make sense at first. Hindi natin ma-analyze kung bakit dapat natin gawin yon. Kasi minsan ayaw nating umalis sa comfort zone natin or hindi natin maintindihan kung ano yung ipinapagawa ni God. He may lead you into a desert like Philip, away from what it seems fruitful. Anong gagawin ko doon? Anong mangyayari sa akin doon? 'Di ba? So, but when you follow his cue, kagaya po nung sa conductor, it's beat po 'yan. Tinatawag na cue. Sabi po dito, but when you follow his cue, ibig sabihin yung guidance or your leading ng Holy Spirit, you find purpose. Tandaan po natin, pag finalaw natin yung bawat kumpas, yung bawat leading ng Holy Spirit, nagkakaroon daw po ito ng purpose, may power, and baka hindi natin alam
dun sa desert na yon, ay meron palang tao na naghihintay lang na makarinig ng good news, di po ba? So kung hindi mo ginawa yon, kung hindi ka sumunod sa Holy Spirit, paano na yung salvation ng taong yon, yung nasa desert, di po ba? So when we follow the leading of the Holy Spirit, it will always give us the purpose, the power, at yung salvation na may bibigay natin dun sa taong nandun sa akala nating napaka-delikado, napakahirap na lugar na yon. So, yun po, no? Yun po yung sa second point. And sa third point po naman, yung third point po, yung pangatlo na dapat natin gawin is trust. Kanina, we listen. The second, we follow. Now, we should trust. We should trust the leading of the Holy Spirit. Sabi po dito sa Proverbs 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, the Spirit doesn't just reveal what it is. Hindi lang po niya nire-reveal sa atin yung katotohanan, bagkus He prepares us what it will be. He is preparing us kung anong mangyayari sa atin in the future. Pagkatapos niya sabihin about the truth, about kung anong mangyayari sa future, yun naman yung next step. Ipapakita niya sa atin yung future. So, He prepares us for the future we cannot see yet. Yun. Kasi habang nandito tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, pero piniprepare pala tayo ng Holy Spirit dun sa forever. So, di po ba? Yun yung hindi natin makita sa ngayon. Yun yung hindi natin makita sa ngayon, pero piniprepare pala niya tayo na maging forever si God. And doon po sa first illustration for the third points. Yan. Picture yung orchestra. Alam ko naman po na nakapanood na tayo ng orchestra kahit sa YouTube man lang, no. So mapapansin natin noon, minsan bakit yung tunog halos wala na. Napakahina. Halos wala nang tumutugtog. Merong times na gano'n na maririnig natin dun sa musical piece na yon na halos wala nang tunog. Napakahina. But then, yung mga player o yung mga musicians, hindi sila nagpapanik. Kasi alam nila na ang conductor, he is leading. He is still leading. With every beat, with every kumpas na ginagawa niya, nagtitiwala sila doon. Dahil alam nila na yung conductor na yon, he knows everything about that musical piece. He knows from the first note up to the last note. So, kaya ganun sila nagtitiwala sa conductor. So, ganun din dapat yung gawin natin. We should trust the leading of the Holy Spirit. Alam naman natin ng Holy Spirit, alam niya rin kung your beginning up to the end, alam din ng Holy Spirit. Tandaan po natin yung composer ng music ng buhay mo, yung composer ng music ng buhay natin, si God the Father. Si God the Father po yung nag-compose niyan. And then, yung Holy Spirit, He is the conductor. Alam niya rin your beginning and your end, and alam niya kung anong gagawin from the beginning. So, alam niya lahat sa atin. So, we must trust. Yun po ang dapat natin gawin dahil alam niya kung anong mangyayari sa atin.
They trust the cue of the conductor, trusting the next cue. That's how we should walk in the Spirit. Ganun daw po tayo pag we want to walk with the Holy Spirit. We must trust the leading of the Holy Spirit. Even in silence, akala natin hindi nakikinig sa atin si God, yung mga prayers natin, parang walang nangyayari. Akala natin hindi nakikinig sa atin si God. Napakatagal na ng paghihintay ko na makuha ko yung settlement ko. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? So, yun po, no, kahit nung sa mga silence na yon or yung napakatagal na paghihintay na sagutin ni God, sagutin ni Lord yung ating mga panalangin, or kahit na naman yung mga changes na nangyayari sa atin, unfavorably, yung mga pagsubok, yung mga nararanasan natin, we must still trust His timing. We must trust His leading. Sometimes, God changes the tempo of our life. Ano pong ibig sabihin nun? Life speeds up. Oh, ang dami kong dapat tapusin, ang dami kong deadline. So, overtime, nawawalan ka na ng oras kay God. And yung kabaliktaran naman nun, slow down. Ang tagal ko nang nandito sa Qatar, wala pa akong naiipon, wala pa akong bahay, wala pa akong savings. Napakabagal ng progress ko, di po ba? So, yun din. Minsan, ibinibigay sa atin yan ni God. Or sometimes, even it stops. Sa akala natin, wala nang pag-asa. Yung hinihingi natin kay God, hindi na niya ibibigay. So, yung mga ganito, yung sobrang bilis ng buhay or sobrang bagal ng progress or walang nangyayari sa ating buhay, ito daw po yung mga factor kung bakit nawawalan tayo ng faith kay God. 'Di ba? Totoo naman, 'di ba? Yung pagod ka na, nawawalan ka na ng time kay God kasi pagod ka sa trabaho, walang nangyayari sa buhay mo. Sometimes ito po yung mga factor na nawawala yung faith natin kay God, 'di ba? So, pag hinayaan natin 'yon, ganun nga ang mangyayari sa atin. Nawawalan tayo. This is the cause kung bakit nawawalan tayo ng faith sa kay Lord. So, doon po, kuya, sa second illustrations ko po sa point number 3. Yan. Alam mo naman natin po yung naging buhay ni Joseph. Joseph, the dreamer. Yung isa sa anak ni Jacob, ni Israel. So kung titignan natin yung sabihin natin yung music niya, napaka-offbeat. 'Di ba? Napakapangit ng music niya. Unang-una is binitray siya nung kanyang mga kapatid. Tapos ibinenta siya bilang slave. Tapos napagbintangan pa na rapist, 'di ba? So nabulok siya sa kulungan, na napabayaan, hindi na siya naalala nung dalawang officials, yung cupbearer at saka yung baker ng king, di ba? Bagkus pinangako na pagka lumabas yung official, i-recommend niya na makalaya din. So, ang tagal niyang naghintay doon sa sinabi or pinangako ng official na yun. But then, walang nangyari. So, kung titignan natin, napaka-offbeat ng buhay ni Joseph. But, ang sabi po doon, but behind every painful pause or hinto, God was still conducting a great symphony sa kanyang buhay. Tandaan po natin, sa lahat ng mga kahit anong kapangit man yan na nangyayari sa buhay, still, God is still conducting sa buhay po natin. Tandaan po natin yun. Still, God is conducting a great symphony sa iyo, sa buhay mo. God is still in control. Tandaan po natin, God is still in control kahit na ano man yung
pinagdadaanan mo sa buhay, God is still in control. When Joseph stood before his brothers, and he finally understand. So, noong maging second in command na siya ni Pharaoh, then dumating na yung drought. Bumili sa Egypt ng grains yung kanyang mga kapatid. So, doon na-realize ni Joseph at sinabi niya, "You intended to harm me, but God intended it for good." So, yun po yung napagtanto ni Joseph na kung hindi nangyari sa kanya yung mga maalaala mo kaya na story. So, hindi po magsusurvive yung Levi or yung family ni Jacob. Kung hindi napapunta doon si Joseph sa Egypt, hindi po sila magsusurvive doon sa 7 years of famine. So, doon po natin marirealize na kahit gaano kapangit yung tugtugin or yung musika ng buhay mo, gagamitin at gagamitin ka pa ng Lord for His glory. Tandaan po natin yan. When you can't hear the melody, just trust in the rhythm or just trust in the leading of the Holy Spirit. So, ang application po nito, when life feels out of sync, SYNC, or synchronization, just like kung anong nangyari po kay Joseph, don't give up. Tandaan po natin, huwag tayong mag-give up. When doors close or delays comes, don't lose faith. Tandaan po natin, pag nagsara yung mga pinto at bintana ng opportunity, huwag daw po tayong mawawalan ng faith. The Spirit is still working. Tandaan po natin, the Spirit is still working, is still leading. The Holy Spirit is still orchestrating your future. Kahit sa palagay natin, walang nangyayari sa buhay natin, tandaan po natin, si Holy Spirit po rin po ay nag-o-orchestrate para gumanda yung musika ng iyong buhay. Yun po. Every beat, every rest or pause, God has a meaning on God's song. Tandaan po natin, yung lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, yan po ay plano lahat po ni God. Amen po. So, conclusion. Yan, tama lang. Conclusion po. So, what rhythm are you today? Are you following today? Anong rhythm ang sinusunod mo ngayon? Is the rhythm, is the words rhythm driven by hurry and noise? Tandaan po natin, yung words rhythm is driven by hurry and noise. Or the Spirit's rhythm, steady, peaceful, and purposeful. So, let's remember po, first is listen to the rhythm or to the guidance of the Holy Spirit. Like Samuel, kagaya daw po ni Samuel, tune your ears to God's voice. Second is follow the rhythm like Philip. Move when the Spirit says move. Galaw-galaw. Di ba? Baka may stroke. Then the third po is trust the rhythm. Just like Joseph, believe that even silence has a sound on God's plan. So, when we walk in step with the Spirit, our lives move in harmony with heaven. And the more we follow His rhythm, the more our lives become a living song of faith and obedience. So, sabi nga po dito sa Romans 8 verse 14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. So, let's choose today to walk to the Spirit's beat, the rhythm that leads to peace, purpose, and
power. So, bilang pagtatapos, may challenge po akong iiwan sa inyo. Yan. So, challenge po, stop dancing to the words rhythm. Let the Spirit of truth set the tempo of your heart. Because when He set the rhythm, every step leads to life. So, yun lamang po, and to God be the glory po. Let's stand po for our closing. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama.
Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa promise mo na tinupad mo naman, Panginoon. Yung pagbibigay mo sa amin ng Holy Spirit, O Lord God. The Spirit of truth who will lead us, Panginoon. The Spirit of truth who will teach us, O Lord. And the Holy Spirit that will reveal your heart to us, O Lord. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, how to listen, Panginoon, to your rhythm. In those noise, in this world, O Lord God, make us still enough to clear your voice, to hear your voice clearly, Panginoon. Let your truth become the steady beat that guides our heart, O Lord God. Lord God, ganun din, Panginoon, teach us to follow your guidance, Panginoon. Teach us to follow your leading, O Lord God. Forgive us, O Lord God, for the times we've gone ahead of you, O Lord God. Forgive us, Panginoon, when times we resist your leading, O Lord God. Patawad, Panginoon, patawad. Give us obedience, Panginoon. Obedient heart, Panginoon. Yung puso namin, Panginoon, that moves in step in you daily, O Lord God. Ganun din, Panginoon, help us to trust your guidance, Panginoon. Help us to trust your leading, O Holy Spirit. Even in waiting, even in silence, even when we don't understand, O Lord God, remind us that you are still conducting the song of our lives and that your timing is perfect, O Lord God. Holy Spirit, tune our hearts to heaven's melody. Let our lives bring harmony to your will. All of this, O Lord God, we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, let's be seated po and prepare our hearts po for our tithes and giving. Ang magbibigay po ng short message is si Kuya Gilbert po. Kuya Gilbert. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos Amang lumikha at napahintulutan ako na magsalita sa inyong harapan. Napakaganda po ng pinaliwanag ni Brother Robert ngayong araw na to kasi yung sa tatlong inexplain niya, listen, follow, trust, and faith. Ngayon po naman ay nandito tayo sa rhythm of giving. Ang mga oras na ito ay ating iniaalay sa Kanya. Alalahanin po natin ang mga blessings na nanggaling sa Kanya, maliit man o malaki. Ito ay dapat nating ipagpasalamat sa ating Poong lumikha dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala po tayo sa ating kinalalan ngayon. Kung ating mababasa po ang John 16:23, nandun po yung kasagutan. Akin pong ilalahad sa inyo ang Bible verse ng Mateo 23:23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10% ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, roda at linga. Ngunit, kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. In this verse, Jesus remind us that giving our tithes
and offering is important, but it should come from our heart and also practices justice, mercy, and faithfulness. So today, as we bring our tithes and offerings, let's do it with a grateful hearts. Let's give not only our resources, but also our kindness, compassion, and faithfulness in serving the Lord. Because true giving is not only about what we place in the basket, it's about the love and obedience we place in our hearts. Let's pray po. Lord, thank you for the blessing us with what we have. Teach us to give with joy and sincerity. May our offerings brings glory to you and bring and blessings to others. In Jesus' name, amen. Thank you po, sir. Amen, amen. Glory to the living God. Tayo po ay patuloy na pasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong time. We thank you for our visitors and we would like to encourage you to be part of this congregation, CCIQ family. Salamat po sa mga nanggaling ng bakasyon. Welcome back. Salamat din po sa mga visitors at sa mga long time nating mga kapatid na patuloy na inaanyayahan yung ating culture of invitations ay patuloy na nagbubunga. And I just want to again to remind you the three things that we learned this morning. Tatlo lang naman mahalaga. At kahit hindi natin alam, when Jesus Christ tempted, the Holy Spirit bring Him into wilderness. So, we don't ask why. Kasi alam naman ng Diyos eh. Kaya ang sabi ng Bible, in everything give thanks for this is the will of God. Even though the Holy Spirit is leading us in a difficult situation, kahit alam po natin, we must trust Him. Tayo po ay patuloy na sumunod lang sa udyok. Are you in the beat of the Holy Spirit? Tayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga proyekto. Ang ating ICAC po ay patuloy na nag-aantabaya sa ating mga contribution for the ICAC buildings because later on, after 2-3 years, we will not gather here to worship. No, meron na po tayong centralized buildings to hold our services katulad po ng mga ginagawa po natin. At I hope that, and I pray that everyone will be blessed by the Lord. So we will extending our blessing to this project. At patuloy pong meron pa po dyan mga slot. If you are celebrating your birthday and you remember that we have a project, ito pong ating ICAC building, no, to having a give thanks to the Lord, let us offer, no? Hindi na tayo magbibigay o hindi na tayo yung naghahantay pa ng regalo. We are the one giving gifts to the Lord, no? At always remember, sabi nga, the more you give, it's better to give than to receive. So I hope
na patuloy na tayo maging kabahagi. Marami pa pong islat dyan. No? Kung ikaw po ay nagdadanas ng birthday, gusto mong araw-araw birthday, amen! At kung gusto mo araw-araw ay Pasko, amen! Marami pa pong islat dyan. At marami pa pong patuloy na nag-aantabaya dito po sa atin. You know that we have a monthly contribution that we need to prepare. At alam po natin na tayo po ay nakapaglabas na po ng medyo malaking bayarin po, no? Yung ating 15% down payment para po doon sa building, yung ating 5% at yung ating membership has been renewed. At salamat po sa mga ginamit ng Panginoon. At sa ating pong mga bisita, we thank you for your time to be with us. When I call your name, bago po yan, ito po yung ating mga gawain. Kung meron po kayong mga hindi na ginagamit, yung inyong mga Louis Vuitton, wag nyo nang matanggal pa o yung maalis pa yung Vuitton bago nyo ibigay dito. No? If you have things na hindi nyo na ginagamit, donate. At meron po tayong kapatiran na meron pong booth, no? Nagbebenta nitong mga hindi na natin kailangan gamit. Yan po ay dinadagdag po natin for our funding. Nagulat naman ako. Wala pa pong 15 minutes. Okay, and we have a church service every Friday. 10 ang ating time po. No, wag po tayong, sabi nga kanina rin Pastor, wag tayong pahuli-huli. Galaw-galaw din. Sabi mo sa adabi mo, galaw-galaw ka rin. Yan. Kailan? Sabi, may kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Kailangan maagap pa lang, we are excited to see our brethren. Maliban na lang kung tayo ay naiilang sa isa't isa. No? We are so excited to bring our visitors in the Lord's Jesus Christ feet dito po sa ating church. Now let us invite our mga kaibigan po natin. Meron po tayong prayer meeting, meron po tayong Zoom, at meron po tayong minsan po ay downwash, at meron po tayong face-to-face. And if you are new in this church at wala pa po kayong mga cell group, whoever invited you, ask them kung pwede kayong maki-join sa mga cell group po natin. Marami po tayong cell group. In this cell group, nakakapag-minister po tayo. You can join and you can ask whatever you want to ask regarding our faith. Diyan po sa cell group ay talagang nandiyan yung growing. No? Kasi po, meron pong participation yung mga cell group na members na magbahagi ng kanilang mga thought. And then, yung ating, meron po tayong nabautismo noong mga nakaraan. Salamat po sa mga newly baptized at I hope na magpatuloy kayo sa Panginoon. Sa ating pong visitor for this day, ay meron po tayong, meron po tayong dinala ng Panginoon sa ating gawain ngayong umaga. Ay tawagin ko po si Brother Mark Anthony. Kapangalan ko pa. Mark Anthony Cruzado. Yan, palagpaan po natin ang Panginoon. At siya po pala isang pastor. Pastor po pala kausap ko. At ang kanyang kasama po ay si Sister Jamie Girl Cruzado, ang wife po ni Pastor po. Sila po ay invited po ng ating mahal na pastor na Henry, yung dati pong pastor dito. Sila po ay nagkasama sa Saudi. At welcome po, Pastor, sa church. Akala ko si Pastor Deo eh. Alam ko, parang bumata si Pastor Deo, no? Kawag ni Pastor Deo eh. So, salamat po sa inyong time. At meron pa po si Ate Kay Fausto. Sino po si Ate Kay? Yan, Ate Kay. Welcome po. Filipina? I thought you, because you're, kala ko manunosebleed na naman ako eh. Salamat po. At yung kanilang mga prayer request, I hope na ang kanilang mga prayer request, alam naman natin yung general, no? Yung SSSS. Ano yun?
Yung KKK, sabi ng kalusugan, kalakasan, at kaunlaran. Yan po ang ating general na pre-request sa kanila. At sa ating mga birthday celebrant, si Kuya Jonathan. Kuya Jonathan, nandito po ba? Si Ate Cheryl, nandito po ba? Sa mga nag-anniversary, si Ate Sandy, si Kuya JP. Yan. Si Ate Irene and Hernandez. Nandito po ba? Ayan. Kung wala na po, let us all stand. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Ate Kay, wala ka bang nais na i-request? Wala naman po. Only God knows. So, secret. Lord, yung secret niya ay sasagutin mo. Amen? Let us bow our head. Yes, Heavenly Father, once again, we thank you for this great privilege to listen to your word. Lord, as we continue to serve you, I hope and we pray na hindi lamang po ito namin basta narinig. It will sink in our heart and in our mind. At ito po ang mag-drive po sa amin, Panginoon. To trust, to follow, to obey. Yun pong leading ng Holy Spirit sa amin, Panginoon. Wag nawa, Panginoon, na kami po ay makontrol ng aming mga emotion. Bagkos, yung tinig ng Holy Spirit mula po sa iyong mga salita. There is no other instruction na magiging effective sa buhay po namin, kundi po ang iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa ibinigay niyo pong Santong Espiritu na bilang tatak sa amin na kami po ay inyong ginawang anak, Panginoon. Bilang tatak, Panginoon, na yung grasya ay lagi niyo pong pinamamala sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan niyo po kami ng kaunawaan yung mga bagay na nararanasan po namin na bagamat we don't know behind the mountains ng mga problema namin, Panginoon, kami po ay laging nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng patnubay, nagbibigay sa amin ng kalakasan, patuloy nagpapaalala sa amin na ang pag-asang ito, Panginoon, ay lagi niyo pong pinamamalas sa iyong mga anak. Sinasabi mo, Panginoon, pinapaalala mo, kung kami po ay tatawag sa iyong dakilang pangalan, ipapakita niyo po sa amin at ipamamalas ang mga kahangahangang mga bagay sa aming buhay, Panginoon. Ang gusto mo, Panginoon, makita sa amin yung total trust, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, that we are limited in our wisdom and knowledge, Panginoon. Hindi po namin minsan maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay kung bakit mo ito pinahihintulot, Panginoon. We know our sorrows turn into blessing, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na pinaparanas niyo po ang mga bagay na ito sa aming buhay sapagkat meron ka pong itinuturo sa amin. Yung po yung matuto po kaming makinig sa udyok ng Espiritu Santo. Yung po yung matuto po kaming sumunod sa udyok ng Espiritu Santo. Yung pong matuto po kaming lubos na magtiwala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. As we know, Lord, that apart from you, we are nothing. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa aming Panginoon. Ikaw lamang sapat na sa aming buhay. Ikaw lamang ay may kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan sa aming buhay.
You are the only answers, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iglesyang ito, ang CCIQ family, patuloy na pinapakita mo sa isang direksyon, sa udyok ng Espiritu Santo, to be united in Spirit, to live in harmony, Panginoon. Kaya Panginoon, kung meron man sa aming mga nabibigatan pa sa aming mga relasyon sa isa't isa, Lord, salamat po pinaranas niyo po ito sa amin sapagkat sa pamamagitan po nito, lalo po kaming pinagtitibay ng aming samahan, lalo po kaming pinagtitibay ng aming pananampalataya na iyong pinangako, Panginoon, ni ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makapapanaig sa iyong iglesia, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang nagtatag, sapagkat ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Kami po ay pinagtagpo mo sa dakong ito, Panginoon. Tinawag niyo po. At nalalaman po namin na walang taong nabubuhay para sa sarili lamang, Panginoon. Kami po ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon, to listen sa Holy Spirit, Panginoon. To listen to the Lord Jesus Christ, Panginoon. To listen to your word, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy na kami po ay bigyan niyo po ng sensitive spirit. Na kami po ay patuloy na makiisa sa layunin, Panginoon, na dulot ng pagkakaisa, Panginoon, ang iyong pamilyang CCIQ ay patuloy na lalago, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa bilang kundi sa uri ng pamumuhay at pananampalataya na nakikita sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat nakikita po namin lagi ang tagumpay, Panginoon, sa iyo. Sa maraming dinanas ng iyong pamilya, Panginoon, ang CCIQ ay patuloy na nanatili ang katapatan mo sa amin, Panginoon. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng patawad kung kami man po ay nagkukulang. Kung nag-iiba po kami ng rhythm, ng nota, Panginoon, kung nag-iiba po kami ng beat dito po sa church, Panginoon. Ngunit maraming salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay ng direction, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kaayusan. Diyos na mahabagin at mapagpala, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga mensahe po na aming narinig ay maging gabay po namin, Panginoon, sa aming patuloy na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid po namin nagdaos ng kanilang mga kaarawan, Panginoon. Salamat po sa buhay po ni Kuya Jonathan, Panginoon. Lord, alam niyo po yung puso po ng aming kapatid na ito. At alam po namin, Panginoon, kung paano kayo kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, kung paano mong pinatunayan na ikaw ay tunay at buhay na Diyos sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo pong gamitin si Kuya Jonathan, Panginoon, sa anumang ministeryo na inililid mo po sa kanya, Panginoon. Patuloy mo po siyang palaguin, Panginoon, sa kanyang buhay pananampalataya. Patuloy na tugunin mo po ang mga pangangailangan po niya kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. At inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, kanyang asawang, kanyang anak, Panginoon, na patuloy na ginagamit po dito sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Amin pong dalangin, Panginoon, si Ate Cheryl Krista, Panginoon. Lord, ano man po ang nasa puso niya ngayon sa mga oras na ito, Panginoon, i-lead mo po siya in your way, Panginoon. Sa kanyang murang edad, Panginoon, dalangin po namin na patuloy na ikaw ang magpakilala sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy na ikaw ang patuloy na magpakita
na mga plano mo sa kanyang buhay, Panginoon. At patuloy po naming dalangin, Panginoon. Ano man po ang kanyang gagawin, paplanuhin, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon. At patuloy po naming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid po namin nagdaos ang kanilang mga wedding anniversary, Panginoon. Lord, ikaw ang nagtatag ng pamilya, Panginoon. Salamat sa idinagdag mong taon. Naging fruitful, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat sapagkat merong pamilya na patuloy na kumikilala ng utilidad na sa iyo lamang, Panginoon. Na sa iyo, Panginoon, ang kanilang tagumpay, Panginoon. Na ang kanilang pagsasama, Panginoon, ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo pong palawakin, hayaan niyo po na maranasan po nila yung dakilang pag-ibig mo na ma-extend sa kanilang family, Panginoon, habang lumalaki ang kanilang pamilya, Panginoon, patuloy na ikaw ang gumabay sa kanila, Panginoon. At dalangin po namin ang lahat ng mga plano mo sa kanilang buhay, Panginoon, patuloy niyo pong i-reveal ito sa kanila, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga bisita ngayong, Panginoon, ang aming mahal na pastor, Panginoon, si Pastor Mark Anthony. Lord, alam niyo po ang puso po ng pastor na ito, Panginoon. Alam po namin na siya po ay tinawag mo, Panginoon, in a very purpose, Panginoon, to lead the church, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay niya, Panginoon. Patuloy na gamitin mo po sa ministry, Panginoon, makaabot ng maraming kaluluwa to bring to your feet, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na inyo pong i-provide ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain niyo po ang gawa ng kanyang mga kamay, Panginoon, ang kanyang ministry, Panginoon. Kasama ng kanyang wife, Panginoon, Sister Shemi, Panginoon. Lord, in-appoint niyo po, pinili niyo po ang mag-asawang ito upang maging kagamit-gamit sa iyong vineyard, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga plano sa iyong ministry, Panginoon, by your will and by your wisdom and by your power, Panginoon, palaguin niyo po, Panginoon. Gamitin mo po si Sister Shemi, Panginoon, sa anumang ministry, Panginoon, sa mga kababaihan, Panginoon, to encourage them, Panginoon. Gamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon, to support, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon. Lord, ma-enjoy po nila ang kanilang bakasyon dito sa Doha, Panginoon, habang sila ay nandito. Patuloy po naming makasama, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At alam po namin, you lay down the foundation ng kanilang ministry, Panginoon, ng mga future ministry, Panginoon, ay nasa iyo, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon. Lord, amin pong dalangin ang aming bisita, Panginoon, si Ate Kay. Lord, alam niyo po yung kanyang puso, yung desire niya, Panginoon. Alam niyo po ang bawat laman ng kanyang isip, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng kanyang buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you have a good plan sa kanyang buhay, Panginoon. Hindi po aksidente, Panginoon, na siya po'y naging kabahagi ng worship ngayong umaga. Meron pong purpose, Panginoon. I hope and I pray that this will be the turning point ng kanyang buhay, Panginoon. Na magpakilala ka po sa kanya, Panginoon, na merong tunay na Diyos na nakakaalam ng kanyang buhay, Panginoon. Hindi niya man masabi, Panginoon, kayo ang higit na nakakaalam ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man po ang kanyang layunin sa pag-a-abroad, Panginoon, kanyang mga pangarap, Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon. Sa oras ng kanyang mga kalungkutan, kahinaan, patuloy na ipadama mo po ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, anuman pong karir ang kanyang tinatahak in the name of Jesus. Alam po namin, Panginoon, na nasa iyo po ang tagumpay, Panginoon. Patuloy na mangusap ka sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man po ang kanyang mga mithi para sa kanyang pamilya, pangarap, Panginoon.
Tulungan niyo po siya na ito ay magkaroon ng katugunan, Panginoon. At ano man po ang kanyang mga balakid, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, na lagi niyang maisip na ang mga bagay na ito ay sa kanyang ikabubuti, Panginoon. Lord, dalangin po namin na magpatuloy po yung mga natanim na salita sa kanyang puso, Panginoon, ay tumubo, Panginoon, upang higit kanyang makilala sa kanyang buhay, Panginoon. At alam po namin na hindi po ang una at huli ng aming pakikipag-fellowship sa kanya, Panginoon. Bagkos kami po bilang congregation magiging kabahagi ng kanyang paglago sa pamamagitan ng aming mga pananalangin, na makakasama po siya sa aming mga devotion, sa aming mga quiet time, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanya, Panginoon. At anuman po, Panginoon, anuman po ang kanyang mga naisin o ipanalangin, Panginoon, sa kanyang pamilya, kung merong mang may sakit, Lord, you are the greatest healer. Merong may mga karamdaman, in the name of Jesus, gamitin mo ang aming mga panalangin upang ang kanilang mga sakit ay magkaroon ng kalunasan. Ano man po, Panginoon, ang problema na kanyang kinakaharap, Panginoon, ito man, ano man, uri, Panginoon, financial, physical, emotional, Panginoon, hayaan niyo po, ipakita mo po ang iyong mga himala sa kanyang buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang pag-asa ng salita mo na tumubo sa kanyang puso, patuloy na lumago, Panginoon. Magpakita ka po sa kanya, Panginoon. Iparamdam niyo po na ikaw ay tunay at buhay na Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. And Lord, we pray bilang congregation, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, alam po namin ang mga nangyayari sa aming paligid, Panginoon. Kami po ay patuloy na bigyan mo ng katatagan, Panginoon. Kami po ay bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, sa kabila ng mga kapaguran sa aming katawan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Alam po namin ikaw ang katugunan na lahat ng mga may problema, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, kayo po ang tumugon. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan po ng iyong mga anak, Panginoon, ma-extend sa aming pamilya, Panginoon, kung paano nyo kaming pinagpapala dito po sa bansang Qatar, Panginoon. Ganon din po ang gawin mo sa aming pamilya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga kababayan po namin na nasa lanta ng bagyo, in the name of Jesus. Tulungan nyo po sila, Panginoon. Tulungan nyo po matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin po namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na naapektuhan po ng bagyo, na wala ng buhay, Panginoon. Patatagin mo ang kanilang mga kalooban. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na manlamig ang kanilang pananampalataya, bunga ng mga naranasan po nila. Bagkus, Panginoon, may layunin ka, Panginoon. Patatagin niyo po ang kanilang mga pananampalataya, ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Alam po namin ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na maawain, Panginoon. Kaawaan mo, Panginoon. Kahabagan mo, Panginoon, ang mga kababayan po namin. Ibangon niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, na maraming nananampalataya tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Na minsan pa, Panginoon, lingapin niyo po ang aming bansa. Ibangon niyo po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, imumulat niyo po sa katotohanan kapag ang bawat mananampalataya, ang bawat tao sa Pilipinas, Panginoon, ay makakakilala ng katotohanan sapagkat sinasabi mo, kapag nakilala nila ang katotohanan na siya magpagpapalaya, Panginoon. Palayain niyo po
ang aming bansa, Panginoon. Sa lahat ng uri, sa pagsamba sa mga idol, Panginoon, palayain niyo po in the name of Jesus. Gawin niyo po, Panginoon, minsan pa, ang Pilipinas na maunlad na bansa, Panginoon. Gawin niyo po na ang Pilipinas maging sentro ng pagbimisyon ng iyong ebanghelyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy po naming dinadakila ang dakilang pangalan mo sa aming buhay, sa aming bansa, Panginoon. Hayaan niyo po na ang aming kongregasyong ito, Panginoon, patuloy na manalangin. Ibabad po namin sa presensya mo ang mga pangyayari, Panginoon, sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming buhay, at lalo na po sa CCIQ, ang pag-ibig, ang patuloy na maghahari. Ang patuloy na siyang makita sa bawat isa, ang pagtutulungan at ang pagkakaisa. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat, ngayon hanggang sa muli niyang pagparito. Amen and amen and amen. My Savior, be glory from now and ever. Glory forevermore. Unto the Lord Almighty be glory from now and ever. Glory forevermore. Amen. Hallelujah! Minsan ba purihin